Gandang araw po, ako po si CRP na Jim D po. So, for today, i-update natin yung bagong design para sa Package D. So, itong video natin is about sa Package D at kung ano na yung itsura niya ngayon kumpara doon sa dati kasi kailangan na natin i-update yung mga videos tsaka pictures nito kasi malaki-laki na rin yung mga pagbabago. So anyway, yung Package D is kasya po siya sa at least 80 square meters. So makikita nyo itong area natin na to, i-spread pa natin ng konti, kasya na sa 80. Kasi itong mga gamit nito is, itong area na to is nasa 60 square meters. So i-spread out lang natin para magkasya siya. So kakasya siya sa 80 square meters. So itong mga equipment na to, iisa-isahin natin, pati yung mga magagawa niya. Pero bago yun, pakita muna natin yung mga mga nabago. So una, yung sa loader natin ngayon, so nag-i-import na tayo ng adapter na para sa Olympic. Pero ito po, dati usually, nasa stainless. Pero yung paggamit natin ng Olympic adapter is nakadepende tayo sa sa stock na nakukuha natin. So, kung may mga times na wala pong stock to, babalik tayo sa stainless. Pareho lang naman talaga na maayos siya. Pero napansin ko kasi dahil nga palagi tayo na ikukumpara sa mga imported na gym equipment, so minabuti ko na parang magmukhang imported na rin yung gamit natin. Nag-import ako ng Olympic adapter. Tapos yung presyo po kasi nito, hindi ko masabi na sa video kasi from time to time kasi talaga nagbabago yung presyo natin. Kasi lalo na to, yung mga upgrades na ginagawa natin is tumataas talaga yung presyo. Kasi nga, yun naman mga upgrades na ginagawa natin para sa ikakaganda ng equipment. Pero sa ngayon, ilang buwan na po, halos mag-isang taon na tayo na hindi nagpa-price increase. Pero malaki na yung pinagbago ng mga equipment. So, sa kulay, makita nyo, gray at saka black. So, itong equipment kasi na to is para sa client natin na si Sir Eric ng Nagcarlan, Laguna. So sa kulay kasi ng mga equipment, pwede natin ito i-customize base sa gusto nyong kulay, provided available to sa powder coat natin. Kasi ang powder coat, mas maganda siyang klaseng pangkulay pero hindi siya natitimpla. So standard po yung kulay niya. So kung available yung gusto nyong kulay, walang problema. So ito, unahin natin na i-describe is yung assisted squat with standing calves. Ito yung original na design natin, pero malaki na po na improve sa design na to. So papakita natin. So hindi mga nakakapanood pa kung paano ginagamit. So ito. So assisted squat siya. Ngayon, ang maganda kasi dito, kay beginner ka or advanced, makikinabang ka dito kasi una, kung beginner ka, yung proper posture, maituturo sa'yo kasi dapat pag nag-squat ka, labas ang dibdib, labas ang puwet. Eto, mapipilitan ka talaga lumabas ang dibdib mo, pati ang puwet mo kasi etong likod, which is ito yung pipigil sa'yo matumba patalikod din eh. Pero ito, habang bumababa, yung range of motion niya, pababa, tinutulak niya rin yung dibdib mo para lumabas. So makikita nyo, proper yung posture. Ngayon, sa beginner din is susceptible ang beginner maski naman yung advanced dun sa maglalak yung hita pagka masyadong mabigat. So to, in case na maglak yung legs mo at hindi mo na kayang ibalik, bababa mo lang to rito, hindi ka na madadaganan, kita mo naman may diferensya yung balikat mo sa pad. So bumaksak man yan, hindi sa'yo babaksak yan. So may stopper po tayo. Ito kasi, ito yung isa sa mga nabago sa atin yung lever natin. Mas madali siya kasi bunutin yung lever niya. So sa resting position, ganyan siya. So pag gagamitin mo, tutulak mo na lang. Okay. So aside from assisted squat, magagawa niya is standing calves. So kalimitan sa mga nane-neglect sa body parts natin na muscle is yung calves. So ito, pwede ka ng calves, hindi mo na kailangan na separate na machine for calves exercise. So yan yung original na design natin. Excuse me.
para sa assisted squat. Pero nilagyan natin ngayon ng handles to. Ito yung nagpalaki ng magagawa nito kasi aside from assisted squat at standing calves, pwede na siya ngayon mag-shoulder press. So dumami yung magagawa nito. And aside from shoulder press, lagay mo lang sa resting position niya nang walay lock. Either pwede kang mag-row, na ipakita na natin to. Kita mo yung wrist mo, hindi siya bumabaluktot. Kaya lesser ang tendency na ma-injured ka dahil sa pagbubuhat. Then, pwede ka rin mag-shrug. Sa shoulder exercise na naman. So makikita mo, maliit na space lang ang sinasakop nito, pero at least 4 na exercise ang kaya niyang gawin. So ito, bagay ito doon sa mga doon sa mga gustong mag-upgrade or magdagdag ng mga gym equipment sa gym nila. Napakalaking bagay. So katulad kay Sir Adrian ng Sam's Culture Gym sa sa Bacolod, kadi-deliver lang natin sa kanila, magpadagdag siya kasi good problem. Ang problema niya ngayon doon, although malaki yung space niya sa sobrang dami ng tao, pag minsan nawawalan ng gamit para magamit. So ito, pag dineliver natin yung gantong order niya, maraming magagawa itong equipment na to at makakabawas talaga doon sa pagpila ng mga gamit. So ito yung isa sa mga equipment sa package D. Then dito naman tayo sa isolateral incline hammer bench press. So ito, kagaya ng mga ibang mga machines natin, kagaya ng assisted squat, itong isolateral incline bench press is na-design din natin to para maging safe. For beginners or even yung mga advanced na nagbubuhat. So, adjustable upuan ito. Lagay mo lang kung saan nakapwesto yung balikat at shoulder mo. So ito, isolateral siya, kaliwa, kanan ang galaw niya. Ang kagandahan kasi nito, unang-una, hindi nagtutulungan yung mahina at saka malakas mong kamay. So, kung nagbe-bench press ka, at hindi na kaya ng kaliwang kamay mo, which is usually yung mahina, ang ginagawa niyan, kino-compensate ng kanan mo. So, ang tendency, mas malaki yung right side mo, yung malakas mong kamay, mas malaki kaysa sa mahina mong kamay. Ganun din sa chest. Pero dito, palibasa, isolateral movement to, hiwalay yung kaliwa sa kanan. So ito, mapipilitan sumabay talaga yung mahinang kamay sa kanang kamay nang hindi natutulungan ng kanang kamay or ng malakas na kamay. Plus, bukod doon na pantay na magde-develop yung muscle mo at yung strength mo, ito, very very safe. So nagpadala sa atin ng video si Sir Muscle Fad, isa sa mga followers natin niya, masugid na followers natin niya. So doon sa video na pinadala niya, kita doon yung nagbe-bench press ng walang spotter. Hindi niya kinaya, sa leeg tumama talaga yung barbell. So luckily naka-survive naman yung gumagamit, pero hindi lahat sinuswerte sa ganun kasi may mga napapanood tayo sa video sa YouTube na mga unfortunate incidents na nangyayari yung mga ganito na either permanente na talagang nagiging disable yung tao or worse na namamatay. So ito, may iwasan yung ganung aksidente kasi let's say, kinapos ka na, ikaw lang mag-isa, wala kang spotter at hindi mo na kaya. Ang difference nito kasi, hindi mo kailangan magtira ng energy para maiangat yung barbell at maisampay. Kasi ang last movement nito is pababa. So hindi mo kailangan iangat tapos isasampay. So ito, last movement pababa. Kaya hindi ka natatakot na i-push to the limit yung lakas mo. Yun yung tinatawag natin up to failure na mga workout exercises. So kaya mo mag-up to failure ng walang spotter. Then, last but not the least, yung kaya siya safe kasi wala siyang bar sa gitna na nakaharang. So, unlike sa barbell, pag nahulog yung barbell, sapul ka sa dibdib o sapul ka sa leeg, kagaya doon sa video na napanood ko. Ito, once na, kunyari, hindi mo na kinaya, binaksak mo,
walang tatama na kahit anong bakal sa katawan mo. So yun yung nagpaganda rito. So very very safe. So itong incline hammer bench press, ang tinatamaan dito is upper chest. So lipat naman tayo sa hammer isolateral shoulder press. Excuse me. So same explanation sa incline bench press. Ito, pang shoulder naman siya na exercise. So ito, hiwalay pa rin ang galaw ng kaliwa at kanang kamay mo. So hindi magtutulungan yung malakas at mahina mong kamay. So yun. Shoutout din kay Sir Jansen ata. Sorry kung nalimutan ko. So BFP personnel siya. So package D yung plano niyang kunin. So Sir Jansen, sana hindi ako nagkamali, hindi ko nalimutan. Ito yung package D na ini-inquire mo. So ito yung kagandahan ng mga equipment na to, itong mga advanced equipment na to, is kagaya na sabi ko, safe. Tsaka mas lalakas ka rito kasi nga, hindi mo kailangan ng spotter or magtira ng, kumbaga, mag-ingat sa pagbubuhat kasi nga, kaya mo i-push to the limit yung sarili mo. So ito is for shoulder exercise. Again, lipat tayo, pang back naman tayo kanina, pang incline bench press, pang upper chest tayo. Ito naman is for rowing naman to sa back. So yung back natin, hammer rowing, is isolateral din po ang movement niya. Hiwalay ang kaliwa, hiwalay ang kanan. Pero ang kagandahan naman nito, meron tayong pang wide grip. Wide grip na rowing or kung gusto mo na close grip. Kasi nagkakaiba yan. Itong close grip kasi more on inner back ang tatamaan while itong wide grip sa lateral. Sa lats, tatama to sa tigiliran. So yun yung pinagkaiba. Again, hiwalay yung kaliwa at kanan na movement mo kaya hindi nagtutulungan yung kaliwa at kanan or yung mahina mong kamay sa malakas mong kamay. So again, adjustable po yung upuan nito, depende sa height mo. So i-adjust mo na lang kung saan ka komportable. Again, isa pa rin sa mga isolator natin. Ito, honestly, isa to sa pinaka-paborito ko na chest exercise. Ito yung hammer flies natin. Actually, mas gusto ko to kesa sa pec deck. Bakit? Kasi ito, una, hindi mo magagamitan ng momentum kagaya ng dumbbell flies. So, pag nagda-dumbbell flies ka kasi, dito, binabaldog mo para may momentum, para may angat. Pangalawa, pero sa momentum, yung dumbbell flies kasi mabigat yan dito. Pero habang tumataas yan, nawawala yung tension. Kumbaga lahat, ang gravity kasi ngayon, papunta na ngayon sa dibdib mo, so pababa na to. So hindi na binabaklat yung dibdib mo. Hindi kagaya dito, kita mo nai-istira yung dibdib pag dumbbells. Pero habang pumapanik, kita mo nawawala na ng pressure sa dibdib. So parang hindi na nasusulit yung movement. So dito, sa hammer flies natin, kung makikita nyo, taas natin para depende sa height mo. So ito, kung makikita nyo, yung plato nasa likod. So ito, mula dito, yung bigat, kung 10 to 10 pounds ang kaya mo, yung 10 pounds, mula dito 10 pounds. Pero hanggang pagtaas, 10 pounds pa rin kasi yung gravity o center of gravity na dito sa kaliwa, wala dito, wala sa taas, nasa baba. So dito, pagdating mo sa taas, binabaklat pa rin yung yung dibdib mo. So ito nga maski walang plato, ramdam na ramdam mo yung pag-stretch ng dibdib mo. Ito maraming maraming naninibago dito na mga dati na nagbubuhat. Lalo na yung capacity nila is mga nasa 30 pounds na flies. Dito nagugulat sila 10 pounds lang. Talagang sulit na sulit yung muscle workout nila. Maganda to, sa totoo lang, kung ang ginagawa mong workout is para sa yung sinasabi ko na pre-exhaustion technique. So ginagamitan mo muna ng mga exercises na hindi gumagamit ng press movement. So ang inuuna mo muna mga flies para chest muscle lang talaga ang tinatamaan at walang braso. So pag ikaw ngayon is nag-press na at may braso na galit na yung chest mo,
bago pa sumuko yung tricep mo or yung braso mo. So ito, isa sa mga paborito ko sa chest exercise. Then again, kung meron tayong inclined hammer press, ito naman yung flat. Ito naman para sa gitnang muscle to, ng chest, sorry. So ito, kagaya ng mga explanation ko sa mga isolateral bench press, sa isolateral machines, ito, maganda kasi dito, isolateral movement. So adjust mo lang yung kung saan ka aabot. So, isolateral movement, hiwalay ang kanan sa kaliwa, kaya, tawag dito, sabay na nagde-develop yung mahina mong kamay at malakas mong kamay nang hindi ka natatakot, baka madaganan ka. So ito, very practical at very safe to. Tapos, ito naman, yung, okay, di tayo. So meron ng standing calves, meron din tayong seated calves. Ito, more on pure calves talaga yung gumagalaw sa'yo dito. So ito basic talaga to sa sa mga gym. Ito, kaya ako lang inimbento to kasi pag minsan, tamad magganto yung mga tao, at least ito compound exercise yung magagawa mo sa assisted squat. So mas maraming muscles ang tinatamaan. Ito naman, nagko-concentrate talaga to sa calves muscle. Ito, mararamdaman mo na tumitigas yung calves muscle mo. So ito, may lever lang ito para pagtapos ka na, paggamit mo, babalik mo lang. So ito, practical to para sa mga calves exercises o para sa calves muscle mo. Yung heavy duty natin na leg press, so kaya natin natawag na heavy duty to, may video tayo na pinakita ko paano natin ginagawa to. So ito, isa sa pinakamabigat na machine na may binubuhat ng mabigat na plato. Actually, kung fan kayo ni Kuya B, nakita ako gumamit siya nito eh. So, puno na ng plato, may tao pa sa taas. So, kita mo, kahit puno na ng plato at may tao pa sa taas, ano na yun, yung equipment na yun, kasi nakita ko yung design na yun, medyo luma na. Siguro, almost 10 years na yung gamit na yun. So, 10 years na yun, pero kita mo, sobrang tibay pa. So, follow nyo si Kuya B. Kung may ko, ilagay ko yung link nung niya. So, ito, leg press naman to. Heavy duty to. Tapos kita mo, easy grip yung hawakan niya. Madaling i-lock at i-unlock. Tapos makikita mo, naglagay na rin tayo ng spring. Yung mga luma natin kasi, wala niyan. Para at least, kung mabitawan mo to, hindi bakal sa bakal yung tumatama. So meron tong absorption dito. Tapos may dalawang level ngayon ng stopper. Kasi pwedeng mas maliit yung mas maliit yung kamay nung gagamit, at least mas maliit yung paa, at least hindi at maaabot niya ngayon to. So dalawa yung level natin ngayon kasi pwedeng nasa taas, pwedeng nasa bandang gitna. So ito yung heavy duty. Grabe yung pagkakagawa natin dito. Actually dito ata tayo tinawag na na overkill doon sa paggawa natin ng mga gamit kasi sobra yung ginawa kong pag full weld dito sa equipment na to. Again, ito, yung dips, malaki na pinagbago nito kaya maganda na na-update natin yung video nito kasi ito, ginaya natin ito talaga sa imported na gym equipment. So, medyo nakaslant na siya. Ang maganda kasi dito, pag nakaslant na ganito, pag nag-leg raise ka kasi, maluwag lang ng konti yung so pag nag-leg raise ka ngayon, dahil nakatupi ka na ganito, istirado na yung abs mo. So pag itinaas mo, konting galaw lang, ramdam na ramdam mo yung galaw, yung stress at saka pressure sa abs mo. Kaya mas maganda tong design na to. Although, parehong-pareho lang nung magagawa nung original na design natin, pero ito, mas effective, yung dips. So ito, ang tatamaan dito is abs, tsaka tricep. Abs at tricep at tatamaan ko. Lower chest din, lower chest, pagka nag-dips ka. Again, ito yung reverse fly sweep pec deck natin. By the way, so nakita nyo, Olympic yung natin, proof of completion ngayon. Pero talaga to, dalawa yung pagpipilian nyo, isang standard, kagaya nito, kasi to may mga adapter tayong nilalagay dito. So ito, meron na tong solid na shafting sa loob,
pag nilagay natin ito para mas matibay. So, may option ka, either standard, ganito yon, pang 1 inch na plato, or Olympic. So, yun ang kagandahan sa mga packages natin. Depende sa kung saan ka nasanay at ano yung gusto mong preference is pwede tayong standard, pwede rin Olympic. So, ganito rin po sa mga cable machines natin. So, may basic tayong package na naka-plate loading. So, kagaya nung previous videos natin, yung plate loading kasi, kailangan mo lagyan ng plato, tapos tatanggalin mo rin. Pero yung upgraded version ng isang cable machine, kagaya ng reverse place with pec deck, is selectorized na. Maganda kasi dyan, is, hindi mo na kailangan lagyan ng plato, tapos tatanggalin mo. Kasi ang disadvantage kasi nung plate loading, una, hindi siya pwede magsabay-sabay kasi tatanggalin mo, tapos ikakabit mo ulit pagka may gagamit na iba. Pangalawa, ubos plato ang plate loading. At pangatlo, pag minsan may katamaran magligpit yung mga players natin. Unlike to, pwedeng lilipat mo lang ng pin, tapos sabay-sabay na sila makakagamit, alternate sila. Tapos, yung mga selectorized plates natin, lahat to meron ganito. Si Kuya B, nakikita ko uli na nagagamit ng equipment na yon. So, ang ginagamit niya is slot pull down. So, lagay lang natin yung reverse place tech natin. So, ito, kung in case na itodo mo na, yung bigat sa 150 pounds at biting ka pa, pwede ka magsabit ng plato up to 50 pounds dito nang hindi madadamage yung pulley tsaka kable natin kasi balansyado pa rin yung kanyang pagbubuhat. So ito yung advantage ng mga plate loading. Plus, kung plate loading yung kukunin mo sa akin, ang maganda naman sa design ni Jim Depot, kung plate loading mo kinuha at gusto mong i-upgrade sa selectorized plates, anytime pwede natin i-upgrade yan nang walang sisirain sa gym equipment, tapos plug and play. So kahit na nasa Mindanao ka or nasa far north ka, kaya ko ipadala to selectorized plates na to na ikakabit mo na lang. So yun yung kagandahan kung bitin ang budget mo, pwede kasi na plate loading muna orderin mo, then later on, gawin mong selectorized. So, again, ito. So, pag minsan hindi natin na-feature sa mga packages natin, so lahat ng packages is may kasama na pong 5 to 40 pounds na dumbbells. So, yung dumbbells natin is rubber hex talaga. So, malinis siya, imported, kaya maganda tingnan pagka nandun na sa mga dumbbell rack natin. Yung dumbbell rack naman natin ngayon, heavy duty to. Actually, maraming namamahalan dito sa dumbbell rack ko. Pero kasi, meron kaming mga designs na ginawa dito para maprotektahan yung itong rubber hex. Kasi kung mapapansin nyo, pagka yung mga old school na dumbbell rack ang ginamit nyo, napupunit tong rubber hex. At ang pangit ng rubber hex, pag lumabas na yung bakal sa loob, hindi pantay. So itong namin, bukod sa heavy duty, actually mahirap buhatin na isang tao to, dalawang tao buhat dito. Bukod sa heavy duty, napoproteksyonan niya yung rubber hex dumbbell. So ito, may kasamang 5 to 40 na dumbbells, pero pwede ka pang magdagdag. So it's up to you kung gusto mong dagdagan. Then, may ab bench to, basic sa sa mga gym to. So ito, pang ab exercise to, so hindi pa pwedeng mawala to. Again, ito, another basic na equipment sa mga gym, yung leg curl, leg extension natin. Ito, makikita nyo, adjustable to. So, kung maliit or maikli yung paa mo, it's up to you, pwede mong i-adjust to. So, ganyan. So, ito, seated leg extension. Tapos, ito, para sa harap at likuran or quads or hamstring na exercise. So, para sa harap na legs tsaka sa likod na legs. So, ito, pwede ka nakaupo or pwede ka nakadapa. Yung lying leg curl naman natin. So, adjustable to. Pwede mong i-adjust. Depende sa range of motion mo. Kasi, pag yung iba kasi nito, lalo na yung luma ako, parang naka-fix lang. Yung gumagamit ang nag-a-adjust sa sa gumagamit. Ito ngayon,
yung machine na ang nag-a-adjust sa mga gumagamit. So, ito yung tatlo na basic. Incline, decline, flat bench press. So, ito, nabago na. Makita nyo yung likod, mas mataas na yung support natin sa likod. Plus, makikita mo, naka-imported na J-hook na po tayo ngayon. So, ito yung pinaggayahan ko. So, bumili ako ng imported na gym equipment, ginaya natin para at least kahit pa paano makasabay tayo sa mga imported na gym equipment at hindi tayo pulaanan. So, isang hugot moment lang, kagaya nito. So, may incline bench press to, sa imported, 21,000 pataas to. So, imported na gym equipment na to. Samantalang ito, na local, 14,000 pesos lang. Pareho may ano to, may plate rack sa likod, pareho may spotter, adjustable upuan, pareho imported na J-hook. So, mas mura to, mas mahal yon, pero kahit alin ang gamitin mo dito, hindi ka makakagarantiya na dahil 21,000 yun or mahal yun or imported yun, mas lalaki yung chest mo kumpara dito. So, pareho lang na mag-i-improve talaga yung muscle mo, lalo na parehong barbell lang naman yung ginagamit natin dito. So, yun yung kagandahan ngayon ng mga bench press natin. So, imported look na po siya. Okay. So, may kasama rin preacher curl. Yung preacher curl natin, para to sa bicep na exercises, adjustable ang upuan niya, tapos solid. Solid na shafting ang kanyang baksakan. So, kahit na ibaldog-baldog mo to, hindi mo to mababali. So, very, very safe to. Okay? Doon naman tayo sa plate rack. Lahat ng packages natin is magkasama ng 800 pounds na plato. So, dito, nagkataon lang na Olympic yung gamit natin na plato kasi ito yung order nung client. So, yung mga packages natin, it comes with standard at saka Olympic na plato. Depende sa preference ng kliyente. So, may mga additional lang tayo pagka kinonvert natin into Olympic yung mga packages. So, may 800 pounds to na plato, pwede ka pa rin magdagdag kung gusto mo. So, ito, T-bar row. So, ito, basic din sa mga gym to, pang back exercise. So, meron tayong wide grip para sa lats at meron din tayong close grip para sa inner back. So dito, kailangan maganda yung posture mo, kagaya nung squat, labas ang puwet, labas ang dibdib. So for back exercise, so makikita nyo yung variation ng mga equipment natin, kita nyo from calves muscle up to shoulder, meron tayo. Okay, dito tayo sa last but not the least, ito yung dalawang equipment na best seller namin. Yung RP Super Rack at RP Smith Machine. So sa RP Super Rack, may lat pull down po dito. Sa harapan naman nito, may squat rack. At sa kaliwa nito, may kalahati ng crossover. Half side ng crossover. Tapos makita mo to, adjustable utility bench na nilagay namin dito kasi just in case lang, na kunyari maraming tao na nagji-gym, yung incline, yung decline, yung flat, may gumagamit, dito pwede ka na mag-bench press. Kasi kita mo to, naka-flat adjustable utility bench niya, pwede ka mag-flat bench press. So kung gusto mo naman mag-incline, pwede ka rin mag-incline. Ganun din sa decline at sa shoulder. Pero sa squat, pwede ka shoulder press, incline bench press, flat bench press, decline bench press dito. So, yun yung kagandahan ng equipment nito. As a matter of fact, lagi ko sinasabi sa mga videos ko, kung hindi dahil dito sa dalawa na to, baka hindi kami nakasurvive. Kasi ito, sarili kong design, at kaya ako na-design to kasi maliit lang yung pwesto ko noon, 35 square meters. So, hindi pa pwedeng hiwalay-hiwalay yung lat pull down, hiwalay yung squat rack, hiwalay yung crossover, hiwalay yung Smith, hiwalay yung rowing. So, ito, kahit 6 na tao kasi, ito, 3 tao sabay-sabay makagagawa gamit. At over 50 exercises ang magagawa. So dito tayo sa RP Smith. Ito RP Smith, hindi ko sariling design to, pero in-improve ko. So dati, meron ng Smith machine talaga. Pero, ang ginawa ko dito, dahil malaki yung kinakain ng space, yung left side nito,
pwede kang mag-rowing. So may kasamang rowing stool to. Dito ka magro-rowing, dito ka mag-smith. Ito, again, kalahati ng crossover. So itong machine na to, again, 3 tao sabay-sabay na makakagamit. So yun na maganda doon, over 50 exercises ang magagawa. Ito yun, ito yung catch. Pag pinagdikit mo itong dalawa to, nagiging crossover siya. So parang may bonus na equipment ka, hindi ka naman bumili ng crossover, pero may kasamang crossover to pag pinagdikit siya. So sabi ko nga, kung hindi dahil sa equipment na to, baka hindi kami nagtagal kasi nagkaroon kami ng mga loyal na clients, loyal na followers, kasi kami lang yung gumagawa nito. Kasi nga, kinoconsider natin yung space ng bawat client natin. Hindi kasi pwede, kung maliit yung space mo, hiwalay-hiwalay yung rowing, hiwalay yung smith, hiwalay yung crossover, hiwalay yung squat rack at saka lat pull down. At yung mga sinabi kong mga equipment na yun, basic yon sa lahat ng gym. Tapos, unlike yung mga multifunctional na gym equipment, ito, 3-in-1 siya, pero pwedeng gamitin ng 3 tao sabay-sabay. Ito, 3-in-1, 3 tao sabay-sabay. Unlike yung ibang mga multifunctional, pag sinabing 3-in-1, 3 exercises, pero 1 tao lang ang makakagamit at one particular time. Ito, kahit sabay-sabay yung tao, 3 tao. Then, hindi ko na-mention, meron din siyang chinning. So, pwede ka mag-pull up dito, chinning, wide grip, pang lats again, and close grip, pang inner back. So, ito po yung basic na package D. So, ito yung updated na kasi, kaya updated, na bago na po yung mga designs natin. And hopefully, patuloy tayo makapag-improve ng mga gamit natin nang hindi sana tumaas yung cost. Kasi kagaya na sabi ko sa inyo, pinipilit natin na mapababa yung presyo nito para maging competitive tayo sa mga imported na gym equipment. So, doon sa mga katanungan nyo about sa package D, pwede kayong mag-PM sa amin anytime. Kagaya na sabi ko, yung pag-supply ng quality gym equipment, kalahati lang yan sa proseso. Kalahati lang yan sa pwede nyo makuha sa Gym Depot. Kasi yung other half na pwede nyo makuha dito sa amin is yung sinasabi kong assistance namin, yung guidance namin, paano magpatakbo ng gym business. Kasi, kahit na nagbubuhat ka ng matagal, iba pa rin yung magpapatakbo ka ng sariling gym business mo. At dito sa gym business na to, more than 50 years na yun, 15 years na yung experience namin sa pagpapatakbo namin ng gym business namin from 35 square meters, ngayon meron na kami 1,200 square meters. At now, meron kami expansions na ginagawa. So, abangan nyo yung sa Tarlac City namin na Gym Republic. Again, 1,000 square meters yun. So, yun yung isinishare namin sa mga nanonood, sa mga clients namin, yung know-how, yung experience namin, actual experience at saka yung mga hypothesis namin kung paano magpatakbo yung gym business, yun yung sinishare namin. So, dito sa Gym Depot, hindi lang quality gym equipment yung makukuha mo, kundi yung guidance sa pagpapatakbo ng gym business. Ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.